Okay. Blessed morning, everyone. Dadako po tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos na matatagpuan po sa aklat ng mga Roma, chapter 15, verse 1 to 7. 1 to 7 po yung babasahin natin. Hallelujah. Na ang topic po natin ay live for the good of others. Sabi po sa Romans chapter 15 verse 1 to 7, tayong malalakas sa pananampalataya ay dapat tumulong sa mga kapatid nating mahihina sa pananampalataya. Hindi lang ang sarili nating kapakanan ang dapat nating isipin, kundi ang kapakanan din ng iba para mapalakas ang kanilang pananampalataya. Maging si Kristo ay hindi hinangad ang sariling kapakanan, kundi ayon sa kasulatan, nasaktan din ako sa mga pag-iinsultong ginawa sa inyo. Ang lahat ng nakasulat sa kasulatan noong unang panahon ay isinulat para turuan tayo. Amen? At sa pamamagitan ng kasulatan, tayo'y magiging matatag at malakas ang loob at magkakaroon ng pag-asa. Nawa ang Diyos na nagpapalakas at nagbibigay sa atin ng pag-asa ay tulungan tayong mamuhay ng may pagkakaisa bilang tagasunod ni Kristo Jesus. Sa ganoon, sama-sama kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ang Panginoon ang patuloy na magdagdag ng pagpapala at maluwalhati sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Let us pray po. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. O amang Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, patuloy ka po namin pinupuri, sinasamba at pinasasalamatan. Dinadakila ang iyong kabanal-banalang pangalan, Panginoong Hesus. Tunay nga po, Panginoon, na narito po kami, Panginoon, O God, hallelujah, sa pagbabahagi ng iyong salita. Let your Holy Spirit be with us, Panginoon, O God, hallelujah. And let the power of your word, Panginoon, Lord God, ay tunay na magkaroon ng kapangyarihan sa buhay po ng bawat isa sa amin, Panginoon, Lord God, hallelujah. Kaya, Panginoon, tunay na patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan sa isip, kilos, salita at gawa na hindi po kami naging kalugod-lugod sa inyong harapan. Panginoon, patawarin mo po kami. Salamat sa banal mong dugo, nagpatawad, naglinis sa lahat ng aming kasalanan at sa lahat ng aming karumihan. Sa umagang pong ito, sa aming pagbabahagi ko po ng iyong salita, Panginoong Hesus. Hallelujah. Manguna ka po, Panginoon, at ang iyong banal na Espiritu siya naming maging tagapagturo, tagagabay at patnubay upang kami magkaroon ng buhay na may kabanalan. Tunay nga po, Panginoon, ay binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas at sa kapangyarihan ng kanyang banal na dugo at pagmamahal po sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Yun nga po yung sinabi ko na yung message po natin, live for the good of others, na sinasabi po dito sa aklat ng Romans, na tayong malalakas sa pananampalataya. Di ba tayo naman talagang mananampalataya? Nandun na yung ating faith. Binigyan na tayo ng Panginoon ng pananampalataya talaga na ika nga ay makakatayo tayo, na may paninindigan tayo, na nandun yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus. Sa Panginoong Hesus na author and finisher of our faith. Sa Kanya nagmula yung pananampalataya na meron na tayo. Na alam nating lahat na kaya ng Lord gawin ang lahat ng bagay sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga yung living for the good of others ay itinuro ng ating Panginoong Hesus dito sa scripture na binasa ko po na inyong narinig, na talagang sinasabi sa ating lahat na sinabi sa ating lahat na maging ang ating Panginoong Hesus ay nasaktan din sa mga pang-iinsultong na ginawa sa atin. Di ba tayong lahat nakaranas bilang mananampalataya,
aminin man natin o hindi, lahat tayo ay nakakaranas ng pang-iinsulto. Even in our own family, kapag tayo'y unang naging mananampalataya, nakakaranas tayo ng, bakit ganyan na yung religion mo? Pero ang katotohanan naman po, it's not religion kung bakit tayo ay naging Kristiyano, kundi yung meron tayo ngayon ay yung ating tunay na relasyon sa Diyos. Tunay na relasyon natin sa ating Panginoong Hesus. Na alam nating lahat na marami sa atin ay talagang Katoliko. Sagradong Katoliko, katulad ko nga po. Na talagang sagradong Katoliko. Pero sa biyaya nga po ng Diyos, na may ginamit sa buhay ko, na yun nga pong kapatid ko, na naging mananampalataya ako sa buhay na Diyos. Na alam nating lahat na yung buhay na Diyos na ating pinaglilingkuran, ngayon na tayo ay nakakilala sa buhay na Diyos, nandun yung kasiguraduhan na hindi niya tayo iniiwan o pinababayaan man. Na alam natin yung Diyos na ating pinaglilingkuran, ay kung tayo po ay susunod, o mag-o-obey tayo sa Kanya, mararanasan natin yung buhay talaga na pangako niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung sinasabi niya na buhay na ganap at kasiyasiya ay mararanasan po natin kung tayo po ay laging susunod sa sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Yung sinasabi nga po niya dito na kailangan mabuhay tayo hindi sa ating sarili lamang. Hindi natin kailangan na laging sarili na lang natin ang ating iniisip, kundi ang iniisip din natin yung kapakanan ng iba. Especially doon sa mga unbelievers na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Hesus. Alam nating lahat na yung ating Panginoong Hesus, na dakila't makapangyarihan sa lahat, nag-alay ng kanyang buhay para sa ating lahat. Alam nating lahat na siya yung Panginoon na may magagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. For we do believe by faith that Jesus is the way, the truth, and the life. Siya po yung daan, siya yung katotohanan, at siya po yung buhay. Na alam nating lahat. Kaya, di ba, kaya nga kung mag-share tayo dun sa mga hindi mananampalataya, alam natin na ang Panginoong Hesus ang daan, di ba? Kaya nga kailangan nating ipakilala sa mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Hesus na siya yung tunay na daan, buhay at katotohanan. Kaya kailangan po dito sa ating po naman pinag-aaralan na kailangang ang lahat ng nakasulat, lagi nating tatandaan na ang lahat ng nakasulat sa kasulatan noong unang panahon ay isinulat para turuan tayo. Alalahanin po natin na laging may pagtuturo po sa atin. Na tayo ba ay handang tumanggap doon sa mga itinuturo sa atin? O tayo ba ay handang sumunod sa mga itinuro na sa atin? At sinusunod ba natin yung sinasabi dito sa salita ng Diyos? Totoo pong mahirap bilang mananampalataya, totoong mahirap pong sumunod sa lahat ng sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Pero yun nga po yung sinasabi na sa Philippians 4:13, that I can do all things through Christ who strengthens me. Alam po natin lahat na may Panginoong Hesus na nagpapalakas sa atin. Kaya nga po natin nagagawa yung mga bagay na hindi natin kaya. Marami pong bagay na hindi nating kaya, halos lahat ng bagay ay hindi natin kaya kung tayo po hiwalay dun sa Panginoong Hesus na ating pinaglilingkuran. Kaya nga po, napakapalad po natin, we are so blessed na nakilala natin po ang ating Panginoong Hesus. Kaya salamat po sa mga nag-akay sa atin. Kaya po tayo ay nakakilala sa ating Panginoong Hesus. At salamat din po sa mga pastor, sa mga leaders na ginagamit para mapalago din yung ating mga pananampalataya. Sa mga naririnig po nating message na nagiging encouragement po sa buhay ng bawat isa sa atin. Ito pong topic nating ito ay tunay na to encourage each other. Hindi lang po for brothers and sisters inside the church, kundi po for others, yung pong higit sa lahat, yung mga hindi mananampalataya.
And kailangan po na lagi nating tatandaan, na ulit-ulitin ko pa po na we need to be reminded that everything what is written in the past was written to teach us. Alam po nating lahat yan, na kaya po may Biblia na binabasa tayo ay para po maturuan tayo o maituwid po yung buhay natin na mga baluktot. Alam po nating lahat na 'di ba lahat po tayo ay nagmula sa mga buhay na hindi matuwid, na lahat po tayo hanggang sa mga oras na ito ay itinutuwid at itinutuwid pa ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po sa pag-aaral natin ito, itinutuwid po tayo na maging encourager po tayo sa buhay po ng iba. Hindi po sa sarili lang natin. Alalahanin po natin na tayo ay nakakilala dahil may ginamit ang Panginoong Hesus sa buhay natin. At mayroon din po tayong obligasyon para makakilala din po ang iba sa ating Panginoong Hesus. At alam po natin yan na we have the Great Commission. Yun na nga po yung tayo po'y makapag-akay para sa ating Panginoong Hesus. Amen? At yun nga po sinasabi na kung nanghihina sa pananampalataya yung ating mga kapatid o yung ating mga kapatiran, kailangan po tayong magtulungan o mag-encourage po tayo, maging encouragement po tayo sa buhay po ng isa't isa. Hindi po yung hahayaan na lang natin kung may kapatid tayong nanghihina sa pananampalataya, hahayaan na lang natin. Ang itinuturo po ng ating Panginoong Hesus sa atin ay yung tayo'y maging encourager. Na gumawa po tayo ng mabuti sa iba, para sa iba, hindi sa sarili lang natin. Sapagkat tayo nga po nagkaroon ng kaligtasan dahil mayroon din pong nag-akay sa atin. Kaya kailangan din po nating mag-akay ng mga taong hindi pa mananampalataya para maialay po natin sa ating Panginoong Hesus. At alam natin na ang nais ng Panginoong Hesus ay ang lahat ay magkaroon ng kaligtasan. Diba kung sakali man po na, kasi nga po yung ating topic ay talagang live for the good of others, ay kailangan po natin talagang alalahanin yung mga taong hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Hesus. Higit sa lahat. Kaya nga po, inside and out of the church where we belong, in the local church where we belong, kailangan po natin na maging encourager. O wag po tayong mahiya na i-share yung kapangyarihan ng Panginoong Hesus, yung nakaligtasan na nakamta natin na napakaganda po nung buhay na tayo ay nakakilala sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat sa pananampalataya na mayroon tayo, ang Panginoong Hesus ay tunay na dakila at makapangyarihan na hindi tumitigil po sa pagkilos po ng buhay ng bawat isa sa atin. At tunay nga po na yun po yung nais ng ating Panginoong Hesus, na tunay na tayo ay sumunod. Amen? Kailangan po talaga nating sumunod sa nais ipagawa sa atin ng ating Panginoong Hesus. Na tunay nga po na wala po naman talaga tayong magagawa kung tayo hiwalay. Kailangan aaminin natin lagi sa ating Panginoong Hesus na tayo ay mahina para yung kapangyarihan ng Panginoong Hesus ang magpapalakas sa atin. Tunay pong lahat tayo ay may kahinaan. Ako, napakarami ko pong kahinaan. Kaya salamat sa Diyos na patuloy na nagpapalakas at na sa salita din ng Diyos na tunay na nagpapalakas sa ating pananampalataya. Amen? Sa ating buhay na espiritual. Diba kung tayo po ay laging nagbabasa ng Biblia, yung pong salita ng Diyos na ating binabasa, ang siya pong palaging magpapalakas din sa ating mga pananampalataya, aside from the pastor o mga leaders na ating mga nakakasama. Kailangan talaga nating magkaroon ng encouragements po sa buhay ng bawat isa. At tunay nga po na yung as I conclude po, dito po ako magtatapos na we will kung inaccept po ng we need to accept each other as Jesus Christ, our Lord and Savior,
ay inaccept din po niya tayo. Kaya kailangan maging accept po natin. Kahit na mahirap mahalin ang isang tao, kailangan nating mahalin o tanggapin bilang mananampalataya. Tunay pong nakakaranas tayo o nakakaroon po tayo, nakaka-encounter po tayo ng mga taong napakahirap mahalin. Pero as Jesus says na kailangan maging encourager po tayo. Kailangan na lagi tayong nag-iisip ng kapakanan ng iba, hindi po yung sarili lamang natin. Amen? And to God be all the glory po. Yun lang po yung nais kong iparating sa buhay ng bawat isa. Live for the good of others. Thank you po, and to God be all the glory. Amen? May conclusion ka doon. Nagsalita ako.